Matapos kong makuha ang contact number ng 65 years old kong kapitbahay na dentista, nagkaroon kami ng lihim na komunikasyon dahil siya ay may asawa at 2 anak. Marami akong nalaman tungkol sa kanya na naging dahilan upang mas higit pa kaming magkasundo. Naging madalas ang aking pagpunta sa kanyang klinik, kaya naman mas nakilala pa namin ang isa't isa. Lumipas ang araw ay lihim na rin kaming nagkikita sa mall. Hanggang umabot kami sa puntong nagbayad na kami ng lugar upang doon ay iturok. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Hello, Idol! Itago mo na lang ako sa pangalang Joel. Katulad ng iba mong taga-subaybay, taga-pakinig at mambabasa. Narito ako upang tulad nila ay magbahagi ng kwento. 2023 lang ito naganap at hindi ko talaga inasahang aabot pa kami ng aking kapitbahay sa ganitong pagkakataon at sitwasyon. 2005 ang taon ng aking unang makita at makilala ang aking kapitbahay na isang dentista. Isang dentista na itago na lang natin sa pangalang Mrs. Salazar. At simula noong una ko pa lang siyang makita ay pansin ko na ang kahit may 2 anak na halos mga kasing idaran ko, ay taglay pa rin niya ang karakas na hinahanap ng tulad nating mga barako. Sa paglipas ng panahon na kami ay magkapitbahay ni Mrs. Salazar, ay aminado akong mula sa bintana ay isa, si Mrs. Salazar sa naging dahilan kung bakit na itatayo ang poste ng Meralco kahit tanghaling tapat at dumadagta. Sa pagiging magkapitbahay namin ni Mrs. Salazar, ay may kung ilang ulit na rin akong nagpabunot ng ipin sa kanyang klinik. Madalas ding nandoon ang kanyang anak na babae at lalaki. Sa totoo lang ay maganda siya, Idol. Maayos pumorma. Kaya kahit may edad, asawa at 2 anak, ay may karakas pa rin siyang taglay na hanap ng isang lalaki. Idagdag ang taglay rin niya yung tipo ng babae na gusto ko. Maliit lang siya, maputi, kung sa soft drinks pa, siya yung sakto na Coke. Kahit maliit, kitang siya ay may pagka-Coca-Cola din. Bagamat siya ay aking kapitbahay, kahit sabihin pa nating ako ay may paghanga sa kanya, at kung minsan pa nga ay sinisipat sa bintana habang naghahasa ng batuta. Ay ni minsan, hindi man lang sumagi sa aking mapaglarong kokote na kami ay magiging sanggang dikit dahil nga sa sitwasyon meron kami. Si Mrs. Salazar na pamilyado at di hamak na mas matanda sa akin versus ako na wala. As in, kapitbahay lang niya na kung minsan kanyang nagiging customer sa klinik. At nakikita rin niya na meron akong jowa na napunta sa bahay. Sabihin na lang nating sa pagdaan ng panahon, si Mrs. Salazar ay may naging ambag sa akin pang konting itinangkada. At dahil ako ay isang binata, may laya akong gawin ang aking maisipan. Pero sa kabila noon ay may isip rin naman akong tao at mas hinahanap ko iyong trabaho may malaking sahod. Siyempre, may pangarap din naman akong umasenso. At dahil sa aking pangarap na iyon, pansamantala ay iniwan ko ang lugar kung saan nandoon si Mrs. Salazar. Nagpabalik-balik ako sa bahay para lang maglinis at bayaran ng ilang bills. Hanggang sa paglipas ng taon ay naisipan ko ang mag-ibang bansa. Nagkaroon ako ng 5 taon na kontrata bilang isang welder. Ang tagal at akala ko nga noong una ay hindi ko kaya. Pero sa aking pag-iibang bansa at pag-alis ng Pinas ay nakatulong sa akin ang pagiging independent. Dahilan kaya na-enjoy ko ang 5 taon sa ibang bansa. Hanggang sa matapos ko ang aking kontrata at magbalik sa aking lupang sinilangan. 5 taon akong straight na nawala at sa aking pagbalik ay muli kaming nagpangita.
Si Mrs. Salazar ang unang bumati sa akin at ang kanyang winika, "Uy, kamusta? Long time no see. Diyan ka na ulit titira?" Habang nakangiti at oo ang sagot ko. Natoong papunta ata siya ng klinik, bagong ligo at pinainit niya ang aking umaga sa kanyang fitted na kasuotan. At hindi ko napigilan na sabihing, 5 taon akong nawala dito at halos lahat nagbago. Maliban sa'yo, ang ganda at ang sexy mo pa rin. Napangiti na lang ulit si Mrs. Salazar sa aking sinabi, na para bang nablangko siya at hindi alam kung ano ang isasagot sa aking sinabi. Hanggang sa itanong ko na lang sa kanya kung doon pa rin ba sa dating lugar ang kanyang klinik. Yes, ang sagot niya sa akin at kasunod noon ay inimbitahan niya ako sa kanyang klinik para naman daw magkabalitaan kami dahil sa matagal akong nawala. Bahagya akong nagulat dahil hindi naman kami close, as in, ni hindi nga kami nag-uusap. Maliban na lang kapag nagpapaayos ako ng ipin sa kanya, pero nag-uusap kami bilang ako na kanyang customer. Kaya naman, naging excited para sa akin ang araw na iyon. At dahil wala naman akong contact number kay Mrs. Salazar, ay basta ko na lang siya binisita. Plano ko sana ay magdala ng merienda pero hindi ko kasi alam kung sino ang kasama niya doon or kung darating ba doon ang anak niya at asawa niya. Matagal akong hindi nakapunta doon kaya naman wala akong idea. Baka meron siyang bagong setup. Pumunta ako doon bago tumanghali at siguro ay para sa amin talaga ang oras na iyon. Wala siyang customer at wala rin siyang kasama. Aniya ay hindi naman na raw napunta doon ang alinman sa anak niya dahil pareho ng pamilyado. Ni ang mister niya ay abala sa kanilang business at gabi na akong umuwi ng bahay. Kaya pala mula nung dumating ako sa bahay ay tanging si Mrs. Salazar lamang at yung asawa niyang Panot ang madalas ay aking makita. Nagkakwentuhan kami at para daw walang makaistorbo sa amin ay nilagyan niya ng close ang klinik. At dahil doon ako inabot ng tanghalian, nag-order na lang ako ng foods para sa aming dalawa. Marami kaming napag-usapan. Isa na doon ang kung bakit wala pa raw akong asawa. Halos lahat raw ay nasa akin. Hindi ko alam kung binobola na lang ba ako ni Mrs. Salazar sa kanyang matatamis na sinasabi. Kung sa bagay ay totoo naman na asawa na lang naman talaga ang kulang sa akin. Sabi ko na lang, hanggat nananatili kang maganda at sexy ay hindi ako mag-aasawa. Na kapag akin siyang binobola, ay ramdam at kita kong kinikilig ang lola nyo. In fairness ha, meron akong naalala noong mapatitig ako sa noon ni Mrs. Salazar. Meron tuloy akong bigla ay gustong malaman kung totoo ba o hindi. Matapos namin nasabay magtanghalian at magpalipas pa ng ilang oras, para makipagkwentuhan ay nagpasya na rin akong umuwi. Kako, ay magkikita pa naman kami dahil magkapit-bahay lang naman kami. Pero bago ako umalis ay kinuha ko muna ang kanyang contact number na walang pag-aalinlangan niyang ibinigay sa akin. Noon ding hapon na iyon, ako mula sa aking bintana at si Mrs. Salazar mula naman sa kanyang terrace ay nagkapalitan kami ng ngiti na para bang may ibig sabihin. Mula rin sa aking bintana ay tanong ko ang malalabanos niyang drumstick. Nagaganahan kang lumamon kapag iyon ang iyong ulam. Gamit ang kanya-kanya naming cellphone, ay dahan-dahan kong inalam kung ano ang sitwasyon ng kanyang buhay may asawa. Doon ko na rin nalaman na 65 years old na pala siya. At hindi ko na naman napigilan ang aking sarili na sa kabila ng pagiging senior niya, ay ganoon pa siya kaganda. In fairness, may asim ka pa. At ha, ang reply sa akin ni Mrs. Salazar. At sabi ko, malamang sa hat mong iyan ay nakakarami pa kayo ng Mr. mo. Pero sad emoji ang nireply sa akin ni Mrs. Salazar na para bang nag-trigger iyon sa akin upang mas palilimin pa ang aming usapan sa usaping iyon. At sa paglalim ng gabi ay umabot kami sa lalim ng usaping hindi na dapat namin pinag-uusapan. Ang totoo niyan ay halos sabihin ko nang lumabas ka riyan sa bahay mo
magtuos tayo. Ang sabi ko na lang ay, hindi mo naman iiwan ang asawa mo. Kunin mo lang sa iba yung bagay na makakapagpasaya sa iyo. Nawala sa mister mo nang hindi nasisira ang iyong buhay may asawa at maaasahan mo ko dyan. Ako bahala, sagot kita. Ewan ko sa'yo, matulog na tayo. Ang naging huling reply sa akin ni Mrs. Salazar. Naisip ko lang talaga sa liit niyang iyon, ang dami naming pwedeng gawin. Nagpatuloy ang aming bulahan tuwing gabi. Kapag tulog na ang mister niyang panot, nagpatuloy iyon hanggang sa lumalim at sekreto kaming naging MU. Naging madalas din ang aking pagpunta sa kanyang klinik at doon din namin na isakatuparan ang unang kagatan. Nagsimula na rin kaming magkita ng lihim at kung saan ay isa sa mga mall na medyo may kalayuan sa lugar namin. Parang secret date, kumakain at nagmo-movie na may halong kasabihan ng matatandang tulad ni Mrs. Salazar. Pag may isinuksok, may madudukot. Hanggang sa tuluyan ko nang napapayag si Mrs. Salazar na bilang kanyang loyal at special customer, ay ako naman ang magturok sa kanya ng anesthesia. Anesthesia na pansamantalang magbibigay daan sa kanya upang makalimot na siya ay isang 65 years old na senyor. At kung saan kami nagdaos ng bunutan ng dentistang si Mrs. Salazar ay sa isang lugar na tanging kaming dalawa lamang ang nakakaalam. At doon ay higit ko pang napatunayan na mas marami ka talagang matututunan kapag antigo ang iyong pinakisamahan. Kumbaga, hindi porket laos na ang isang bagay ay wala ng silbi. Parang basura. Pag binenta, may pera. Parang yung mga sinaunang bagay, antique pero pricey. At si Mrs. Salazar ang isa sa patunay ng old is gold. Tulad ng pagpili ko sa mga kaibigan kong di hamak na mas may edad kesa sa akin. At ang masasabi ko lang, ang husay niya, promise. Akala ko nga siya ang masosurprise Ako pala. Ang akala ko nga sa dami na nang nagdaan sa akin lahat naranasan ko na, hindi pa pala. Yun naman ay isang beses lang naganap sa pagitan naming dalawa. Hindi ko lang din talaga inasahan dahil dati, pinapanood ko lang siyang nagdidilig ng halaman sa kanilang terrace habang ako ay nagkakasa ng disabog. But after all ay friends pa rin kami. Hindi na rin ako nangunit dahil pareho naman kaming ayaw ng gulo. Mahirap na baka matsambahan pa. Mahirap na baka ako pa ang maging dahilan ng pagkasira ng taon ng relasyon na iningatan ni Mrs. Salazar. Kumbaga a day with Mrs. Salazar.